Paalam po, Kuya Efraim. Nawala ka man dito sa mundo, pero mananatili ka sa bawat puso naming taga-Emmanuel. Mamimiss ka namin. No more pain na po, Kuya Efraim. Hindi ka namin makakalimutan. We love you po, Kuya Efraim. Isang mapagpalang araw po sa lahat. At ako po ay si Uncle Sam. Ako po ay isang malapit na kaibigan ni Efraim dito sa Jeddah. Siya po ay itinuring ko na rin kapatid ng dahil kay Tatay Leonardo Morera na naging matagal ko nang kasama rito sa Jeddah, Saudi Arabia. Si Efraim ay mailap nung una sa paglilingkod. Ngunit kalaunan ay nung nagkaroon siya ng isang ika nga niya ay tapik, nagkaroon siya ng sigasig sa paglilingkod. Sa tuwing naiisip ko na ngayon ay wala na siya, nalulungkot ako dahil malaki yung nawala sa atin, lalo na sa paglilingkod. Pero may kaparaanan ng Diyos sa lahat ng bagay, mga bagay na hindi natin maintindihan. Nagpapasalamat ako sa buhay ni Efraim dahil siya ay tunay na nagbigay ng kanyang oras, nagbigay siya ng panahon para mapaglingkod kahit man lamang sa mga nilalabing araw, linggo at mga buwan ng kanyang buhay. Katunayan dyan ay ang kanyang pagkukumit sa gawain, lalo na sa kanyang profesyon bilang IT at yung desire ng kanyang puso na mapaglingkod sa pamagitan ng pagsaserbisyo o paghahatid sundo, na talagang ginawa niya ng malaking parte ng kanyang oras. Nakakuha siya ng lisensya at talagang tuwan-tuwa siya na ipinakita pa sa akin ito. Andun yung kanyang kasiglahan, kasiyahan, katuwaan na makapaglingkod. Isa siyang malaking bahagi ng aming mga buhay dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa ikli ng panahon na naging kasama namin siya, pero malaking bagay ang nagawa niya sa aming mga buhay. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. At ngayon po ay araw na ito ay pinuntahan ko po si Efraim sa morgue at ngayon po ang araw ng kanyang lipad papunta niya sa Pilipinas. At tunay nga na kami nalulungkot din sa nangyari at hindi ko inaasahan na ganoon po ang mangyayari sa kanya nang siya po ay
ospital at siya po ay naoperahan. Sa akin, ako po ang sa kanya, naging alaga dito sa bahay at patapos po ng 2 buwan siya po ay nagtrabaho. Akala ko po ay tuloy-tuloy na at dumating po yung anniversary namin ng simbahan ng Inteos Emmanuel ay bigla na lang po siyang natumba at nahilo at dinala po namin sa ospital. At yun po, hindi ko akalain na uuwi po siya sa ganong sitwasyon. Kaya gano'n lang po ang aming panghinayang sa mga nanalangin at yung kabutihang ginawa po ni Ephraim sa mga kasamahan niya sa church ay tunay nga po na naging halimbawa po siya sa kanyang mga ginawa at salamat at sa pagpapalaki ng nanay niya at sa buhay po niya ay naging hindi po ako naging nagampanan masyado yung aking pagkamagulang. Ay ngayon nung bandang huli po ay naparamdam din ko yung pagmamahal ko sa aking anak na si Ephraim. Salamat po dahil nga kaparaanan din marahil na magkasundo-sundo kami ng mga pamilya at may mga buhay na talagang nilapit ng Panginoon na kami ay dalawa ay magkasama ng kahit na maikling panahon. Salamat po sa buhay po ni Ephraim at mula nung makasama ko siya ay talagang naparamdam ko naman sa kanya yung pagmamahal ng isang magulang. At bagamat din matagal pong lumaki sila diyan na wala po lagi ako at dito ko na paramdam sa kanya yung pagmamahal ko bilang hanggang sa siya po ay nagka-COVID, hanggang sa siya po ay nagkasakit na-operahan. Sa akin po siya ako po ang nag-alaga sa kanya at yun po na pasalamat din po ako sa mga kasamahan ni Ephraim dahil nga po na puri-puri po siya at hindi po siya maramot sa lahat ng bagay at gayon din sa church. Puri-puri din po siya at yun panghinayang dahil nung kailan pa siya ginagamit ng Panginoon ay bigla po naman siyang nawala. Kaya po salamat po ako sa inyo sa nakikiramay, sa nagmamahal kay Ephraim. At tunay nga po na siya po ay payapa na. Sabi nga po sa John 14 na yung kapayapaan ng Diyos ay binigay po na sa kanya. At kararating ko lang po galing po doon sa bangkay niya at ipauwi na nga po ngayong araw na ito. Bukas ay nandiyan na. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at yun po ang paggabay niya sa kanya hanggang sa kanyang buhay. Tunay nga po yung timer na pinagkaloob niya sa kanya ay napakaikli lamang siguro ay pupunta na po siya doon sa Panginoon. At nanginayang din po ang mga kapatid dahil nga po sabi nga nila ay nawalan daw ako ng magandang lahi at talagang ganun ako. Salamat at bagamat na lahat naman tayo ay hindi natin alam kung kailan kukunin tayo ng Panginoon.
pinagkakatiwala ko na lang sa Panginoon kung anong mangyayari sa kanya at sa pag-uwi niya naway mailagay siya sa maayos. Maraming po salamat mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po ng marami.